Parang estratehiya ng mga demokratiko sa eleksyon ay piliin ang pinakabobo at pinakamasamang kandidato. Literal na, marahas, baliw, siraulo, at gumagawa pa ng mga kampanya para manalo sila. Oo, ito na ang bagong estratehiya. At ngayon, pag-uusapan natin ang taong ito, si Carol Basin, na isang tunay na kandidatong demokratiko. At kapag sinabi ko ang tunay na kandidatong demokratiko, malamang magugulat ka pag napanood mo ang video na ito. Itabi mo ang bag mo! Itabi mo ang bag mo! Saya ito kung hindi yon si Killer. Sinabi ko sa kanya kung gusto niya, halika dito! Unang patakaran, kung nais mong tumakbo sa politika, iwasang mahuli sa kamera habang nananakit. Tapos na, Huwag, pabayaan mo na lang, ayos. Pabayaan mo na, huwag. oy, putang ina mo! Sa mga babae ko, hindi sila pupunta sa babae ko, bro. Wala akong pakialam! Huwag mong gawin yan, pare. Ibig ko sabihin, naalala mo ba nung mga panahon na kung gusto mong magkaroon ng pangalan sa politika, kailangan mo talagang magbihis at ipakita ang sarili mo bilang isang taong desente at may malasakit sa lipunan. At hindi yung parang handang sumigaw ng nakahubad sa tabing dagat. Syempre, hindi naman talaga hubad, kundi naka-boxers na maganda at bongga. Anong ginawa nito? Sige na, tara na. Anong pinapasok mo? Tingnan nyo, mga pare. Sige na, go. Hindi ko siya nilibing. Hindi ko kailangan gawin yon. Tara na. Chon, Sige, mauna ka na. hayaan mo siyang pumasok. Sige, mabuti. Tapos na. Tapos na. Bata pa siya. Totoo ba? Mag-uumpisa na siya ng gulo sa harap ng camera, guys. Gusto pa niyang maging kandidatong demokrata. Bata talaga. Tagapagtanim ng upuan. Haha. Diyan mismo, bro! Na-knockout lang siya. Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung may mas malaking senyales ng kahinaan pa kaysa sa pagiging tanga na hindi mo makontrol ang emosyon mo at sumugod ka laban sa isang lalaking 10 beses na mas malaki kaysa sayo, pinukpok mo pa siya ng upuan, tapos binugbog ka lang niya at bagsak ka na sa sahig. Ibig kong sabihin, ito ang muka ng Democratic Party ngayon. Gumising ka. Anong pinili mo? Batang banal. O, Trace Radio. Hindi ko alam ang gagawin. Pero gagawin ko pa rin. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Sinubukan ba talaga niyang habulin ulit siya? Gaano ba siya katanga? Kung pinanood ko lang ang video na ito na hindi ko alam na siya talaga ay... Isang demokrata, kandidato ng mga demokrata. Para maisip ko, isa ito sa mga pinakabobong lalaking nakita ko. Bakit mo siya lalabanan? Matutong kontrolin ang emosyon mo. Matutong kontrolin ang sarili mo. Wala talagang pag-asa ang lalaking ito na magtagumpay. Pero heto na naman, sa kung anong dahilan, siya pa rin ay kandidato talaga. Sa totoo lang, at ganito mismo ang plano ng Democratic Party na matalo sa halalan sa Amerika sa pamamagitan ng pag-nominate ng mga siraulong ito sa kanilang partido. Mukha siyang manok. Kayumangi. I told him if he wants to go to the hospital, come here! Come here! Halika dito! Remind us, everybody. This is him. Don, go ahead. Go. I didn't fucking... Ibig ko sabihin, tingnan mo yung nangyari sa upuan, parang ganun din. Kinuha niya ang upuan para atakihin yung lalaking doble ang laki sa kanya. Bata, tingnan mo, sino ba tong lalaking to? Kung nagtataka kayong lahat, isa siyang kandidato sa Kongreso. Ang pangalan niya ay Kiril Bason. Nakipag-away siya sa isang 61 taong gulang na lalaki na humiling sa kanyang hinaan ang tugtog niya. Nagbanta si Bason na babarilin ng asawa ng lalaki at iba pa. Isang lokal na lalaki ang lumapit sa likod, pinatumba si Bason at kalmadong sinabihan siyang tigilan ang pagbabanta. Sabi ng pulisya, naglabas ng kutsilyo si Bason at nagbanta. Dumating ang mga pulis, itinapon niya ang kutsilyo sa dagat. Lumangoy ang saksi, kinuha ang mga kutsilyo at ibinigay sa pulisya. 2 kaso ng first-degree terroristic threatening ang isinampa kay Bason. Itinakda ang piyansa sa $1,000,000. Ayon sa pulisya, naaresto rin siya dahil sa pananakit at pagkasira ng ari-arian mula Mayo at may mga kumuha ng restraining order laban sa kanya. Isa na namang matagumpay na araw, nakakakonekta sa mga botante sa kampanya. Guys, basahin niyo ito. Talagang mahirap intindihin. Gustong matalo ng mga demokratiko sa eleksyong ito, kaya pinipili nila ang mga kandidato gaya ni Kiril Bason. Isang lalaking paulit-ulit ng naaresto at nakapiyansa sa 2 kasong terorismo ay nagtangkang atakihin ang mas malaking lalaki dahil sa pakiusap na hinaan ng tugtog.
Napatumba siya, kinuha ang kutsilyo at itinapon ito sa dagat. Pinulot ng tao ang kutsilyo sa dagat at ibinalik. Sa kabila nito, siya pa rin ang nominado ng Demokratiko sa Kongreso. Umalis siya ng matatag. Malasakit sa paglilingkod. Ako si Kiril Bason, tumatakbo sa Kongreso dahil ayokong manood na lang. Napanood ko rin ang bansa nating nahahati. Nang hikayatin ako ng kasintahan ko na kumilos, alam kong dapat ako mag-aksyon. Siya ang taong nais ninyong makasama sa partido. Isang lalaking di makontrol ang emosyon, kaya inatake ang doble ang laki at 20 taong mas matanda sa kanya. Nakakabaliw talaga ang katangahan niya. Pambansang pamumuno, lokal na epekto, tunay na solusyon at resulta para sa lahat. $1 milyong ang piyansa para sa lalaking ito. Tulad ng dati, parang ang mga demokratiko ang gumagawa ng trabaho ninyo. Pinipili nila ang pinakatangang tao. Iniisip na magbubula-bulaga ng lahat. May dahilan kung bakit nagva-viral ang mga video na ito. Ang lalaking ito ang umaatake sa lahat. Mga kaibigan, mahalaga ito ngayon. 2 Amerika ang nasa harap natin. Piliin natin ang magsasakatuparan ng walang limitasyong potensyal ng bansang ito. Kung gusto nating manirahan sa Amerika na umaangat dahil sa tapang at hindi yung lumulubog dahil sa sarili nitong takot, kailangan nating maging seryoso ngayon. Ang ibig kong sabihin, tapang ang eksaktong meron ng tanga na ito nang sinubukan niyang atakihin ng lalaking ito. Anong nangyayari? Ibig sabihin, tingnan mo, kumuha siya ng upuan, tapos di umano'y umiikot siya at sinusubukang saksakin ang mga tao gamit ang kutsilyo na pagkatapos ay itinapon niya sa dagat nang dumating ang mga pulis. Ibig sabihin, bigla na lang siyang bumagsak. Ganito ang tapang ng mga Amerikano. Kung pipili ka sa pagitan ng 2 Amerika mga kaibigan, ito ang piliin mo. Napakagaling nito. Isa itong talagang napakatalinong estratehiya. Ito siya na may mga bulaklak sa kanyang balbas. Mga kaibigan, nakakapagod talaga ito. Ano pa nga ba masasabi ko? Salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito.